pagkabanggi po sa imo sir, mabalos po sa pagtaunin oras digdi po sa samuyang programa. Maray nabanggi man po sa imo ma'am and sa gabos po na naginan jud kang programa po nindo diyan sa Bombo Radyo Naga. Oo sir, aramon niya mo ining manungod digdi sa, pagkakaarestar po nindo sa saro pong estudyante kang siyudad din Naga, digdi sa bypass operation po kan Magaraw Municipal Police Station hagadon po, niyamo si, detalles. Yes ma'am, bali ma'am kasubanggi ma'am, 10:40 PM, January 7, 2026 ang Magaraw Municipal Police Station po ma'am, nagkaigwa po ning bypass operation sa Barangay Santa Lucia, Magaraw, Camarines Sur, na nagresulta po nga ni ma'am sa pagkakadakop kan sarong persona. Ini ma'am ano ma'am, ining nadakop mi sa ano sa bypass operation Kasubanggi, bago man po siya ma'am taga Magaraw kundi taga Barangay San Roque, Bumbon, Camarines Sur po siya. And kang nag-conduct na ning search ang PNP Magaraw duman sa nasabi na po ma'am na ano na suspect katong nagkaparalita na po ma'am na na-consummate na itong bypass operation na itaomi na itong 1,000 peso bill kapalit katong illegal drugs na itatao niya. And then during search nakuhanan mi pa po siya ma'am ning duwang plastic sachet na marijuana sa itong sarundakula po ma'am na may ziplock na itong ziplock na yan po daw ma'am itong ano itong ah, binakalmisayang items ma'am. Gabos-gabos ma'am, more or less mga 8 grams po itong ano itong marijuana na nakuha mi sa iya and itong bypass money na ginamit ni po sa pagbakal katong ano katong illegal drugs sa iya. Sa ngunyan po ma'am ang suspect ma'am na si alias ano Panoy ayaw po ngunyan sa Provincial Prosecutor's Office and tigpapailan na po ma'am ning kaso regarding po duman manungod duman sa Section 5 and Section 11 kang violation kang Republic Act 9165. Sir, may tanong lang po namin, gaano po katotoong isang estudyante po itong, suspect? Yes ma'am, estudyante po siya ma'am sa ano sa isang school sa Naga City. Kaya lang ma'am yung ano hindi na namin nilagay yung kung anong school para naman din sa ano niya, para hindi naman masyadong ma'am pag-usapan. And ano siya ma'am, first year student sa ano sa Naga City nagkaaral. Pero ma'am, base kasi ma'am sa ano sa pag-imbestiga namin, yung ano, yung suspect nagta-transaction siya ma'am dito ma'am sa loob ng Magaraw and then sa isang parte school din sa part ma'am ng ano ng Bombon, Camarines Sur. Kaya yun ma'am, upon validation nung ano niya nung ginagawa niyang pagbebenta ng illegal drugs, kahapon nagkasamam ng bypass operation ng ano ang PNP Magaraw na nagresulta sa pagkakahuli po sa kanya. Base po dun sa investigasyon niyo sir, mga magkano po kaya yung, estimated amount nung, nakumpiska niyo pong, ipinagbabawal na droga digdi po sa estudyante? More or less ma'am mga 2,000 ano ma'am, 2,400 pesos. Medyo ano ma'am, malaki yung isang bricks ma'am, medyo malaki yung ano kasi marijuana. And then 'pag ano yun, 'pag na benta sa mga ano ma'am, kasi mga parokyano nila ma'am, base ma'am sa pakikipag-usap ko kahapon ng mga parokyano lang ano ma'am ng suspect, yung mga estudyante ma'am na mga high school. Kaya naalarma din po ako ma'am talagang after na malaman kung gano'n ang ano, ang kanyang ginagawa, nag-ano nagkanta kami ng surveillance para ma-verify namin yung ano, yung veracity ng report. And then kaagad talagang kahapon, ano lang madali lang yung naging transaksyon kasi parang nasanay na din sila sa pag-ano, sa pagbenta ng illegal drugs lalong-lalo dito sa bayan ma'am ng ano, ng Bumbon and Magaraw. Medyo nakakaalarma nga po sir, yung, nangyari kasi, estudyante, and, malamang, mga estudyante din yung kaniyang mga parokyano. And, wala pang record sir ito pong, suspect, wala pa hindi pa nakulong before na sa kaparehas pong, kaso? Negative ma'am, first time na ano, na nahuli po siya ma'am kagabi. Pero ma'am yung ano, yung mga ano niya, mga kasamahan niya may mino-monitor po kami kasi hindi man lang siya ma'am nag-iisa, may mga kasama pa siyang ano na sa pagbebenta ng illegal drugs. And kahapon, kagabi na nabigyan ako ng pagkakataon na makausap siya ma'am. Marami din siya ma'am ano, sinabi sa akin kung saan siya kumukuha, sinong mga kasama niya. Kaya binabalidate din ulit namin po yung mga names na binigay niya. Kapag positive 'yun siguro and then
hindi tumigil sa sa pagtransaksyon sa illegal drugs, magkakandak ulit po kami ng operation against illegal drugs. Lalong-lalo na kung pumasok sila ma'am sa area ng Magaraw. Alright, sige po sir, ano pa po yung mga programa po ng PNP Magaraw, especially po, para po dito sa mga taong involved po sa ipinagbabawal na droga? Yes ma'am, sa amin ma'am sa part ma'am ng PNP Magaraw last Monday nag-New Year's call kami ma'am sa aming buting alkalde ng bayan ng Magaraw, si Attorney Honorable Mayor Attorney Maria Marua Sinyar, na isa ma'am sa pinag-usapan namin yung yung sa programa ng sa illegal drugs, yung pag-iikot sa mga school, sa mga barangay. Kasi ma'am, alam naman natin na ang bayan ng Magaraw ay na-declared na ng drug-cleared municipality last March 23, 2022 pa. However, ma'am, kahit ma'am drug-cleared municipality na yan, mas kailangan po namin na i-maintain yung pagiging drug-cleared ng bayan na to. Kaya nga naman, pag may na-monitor kaming mga ganyan na mga personality na involved sa illegal drugs at pumapasok sa Magaraw, hindi namin pinapatagal yan. Talagang pigano namin. Nagkakandak po kami ng police operation. Kasi ma'am, talagang gusto namin mapanatili yung pagiging drug cleared ng municipality. Kung makikita po natin ma'am, ang mga taga Magaraw, alam naman nila, aware sila sa epekto ng illegal drugs. From time to time, yung mga may sumusumbong sa atin sa hotline, sa personal number ko, sa COP number, pinapaabot yung mga concern nila. And majority po ma'am Marga na nahuli po namin dito sa bayan ng Magaraw, hindi naman taga rito talaga. Mga dumadayo lang yung mga pusher. It's either mga galing Kanakman, galing Naga, and then Kalabanga. Yun ang mga nahuli namin. Kasi yung mga taga Magaraw talagang din, yung mga programa ng PNP, LGU, doon sa mga PWoods, talaga pong continuous po. Maraming programa po ang LGU Magaraw and then ang PNP Magaraw na binabudgetan ma'am ng aming local chief executive para masustain yung pagiging drug cleared municipality po namin. And this coming 2026 ma'am, calendar year 2026, marami pong naka-line up na mga activities, lalong-lalo na po sa pag-maintain ng peace and order sa sa illegal drugs. Sir, dagdag katanungan lamang po sir, itong, nahuli niyo po kagabi, bueno mano sa taong 2026? Yes ma'am. Bali ma'am nung Monday may arrested kaming yung ma'am may warrant of arrest, and then pangalawa siya ma'am yung dalawa ma'am nakakulong sa amin dito, yung yung kagabi yung sa bypass operation. Kaya sabi ko nga sa kanila ma'am na siguro pag nakalabas yung suspect kagabi, siguro magbagong buhay siya. Kasi ma'am nasasayang talaga ako, 21 years old. Batang-bata pa ma'am, first year college. Pero aminado niya naman yung out of lang siguro yung pakikipag barkada niya doon sa mga maling barkada sa curiosity kung anong siguro sa ko mali yan, sabi ko piliin mo yung magiging barkada mo kasi yun ang nagpahamak sa kanya. And hopefully ma'am, pag nakalaya siya, pag nag-undergo na siya ng proseso, hindi na siya man bumalik doon sa dati. Sir, yung mga nabanggit niya pong, pangalan, siyempre hindi naman natin puwedeng, sabihin on air. Curious lang po ako sir kung, andun din po yun sa campus, yung circle of friends niyang, parang, katulong niya sa pagbebenta po ng ipinagbabawal na droga? Yes ma'am, yung identity talaga ma'am hindi natin pwede sa media, pero ma'am yung mga personality na binigay niya sa akin tatlo, hindi taga Magaraw. More on mga niya ma'am, mga friend niya from Naga City and Calabanga, Bumbon. And the same school na pinapasukan po nila ma'am sa Naga City. Yun ang doon sa ma'am, doon sa tactical interrogation na ginawa ko kahapon. Kasi naman, nag-submit naman ng sarili niya ma'am nung nakausap ko yung suspect. Mabait naman. Talagang sising-sisi siya nung nangyari talagang din. Hindi niya inaasahan ng ganun ma'am. Kasi ma'am ako ma'am, during operation, nakita ko talaga siya. Mismo siyang nagbigay nung items na galing doon sa ma'am, doon sa lagayan ng pabango. And then pagbigay ng tropa ko ng 1,000, kitang-kita ko talagang parang sanay na sanay ma'am, parang hindi siya naglilingon kung may nakakita ba sa kanya, kung may nagmamasid. Talagang pagbaba sa bigayan, kaliwaan, yun ma'am.
Kaya sabi ko, ano na 'to, matagal na 'tong ginagawa and then hindi man 'to ginagawa ng isang tao lang, may mga kasama pa 'to. Nagkataon lang yung kasama niya iba ang transaksyon kahapon kaya siya ang inutusan na magdala ng illegal drugs. Alright. Sir, thank you very much po, sir. Maraming salamat po sa inyong oras and sa nai-share niyo na naman na impormasyon dito po sa aming, programa. Thank you very much, and mabuhay po kayo. Thank you so much po ma'am sa programa po ninyo ma'am and then, lagi mong nakabukas ma'am ang linya ng PNP Magaraw, lalong-lalo na po sa inyo sa kapatid namin sa media, lalong-lalo na po Ma'am Bombo Radyonaga. Thank you so much ma'am, good evening and happy Thursday. Bye ma'am. Yan si Police Captain Mark Navarro sa Espanya, ang Acting Chief of Police kan Magaraw Municipal